So hello sa inyo guys and welcome to Cycling Voyage. So bale sa last video nga pala natin, tinalakay natin kung meron nga bang silbi yung mga 6 pulse na mga hub, or kung hindi man 6 pulse, at least yung ibang mga maiingay na mga hubs. And then sa video natin yun, nagbigay ako ng opinion, mga short background, and syempre yung resulta. Tapos dun sa video ko na yon, nasabi ko rin na kaya umiingay yung hubs dahil dun sa mechanism nito, which is yung tinatawag na pulse or hindi naman kaya ratchet. So bali yung pulse at ratchet kasi, ito yung dalawang common mechanism na available para sa mga hubs. So kung meron kayong interest sa mga maiingay na hubs, malamang sa malamang narinig mo na to. Pero kung wala ka talagang idea, mas maganda kung bumalik ka do sa huli nating video. So bali sa video nating ito, tatalakayin lang natin kung ano nga ba yung pagkakaiba ng pulse at saka ratchet, at kung alin nga ba yung mas maganda sa dalawa. So tara, pag-usapan natin yan. Okay, so short background muna tayo. Ano nga ba yung pulse at saka yung ratchet? So dun muna tayo sa pulse. So bali yung pulse guys, ito yung parang ngipin na merong spring doon sa ilalim. So kung mapapansin nyo, ito yun oh. Bali may spring nga siya, tapos pagka nag-disengage na siya, papalo yan ng papalo doon sa mga notch doon sa loob ng hubs. Tapos itong ratchet naman, bali kung titignan nyo, wala na siyang parang spring. Although may spring siya pero sa labas, pero kung titignan nyo, wala na siya yung parang yung parang ngipin-ngipin. So bali sa bidyong ito, paglalabanin natin silang dalawa base sa iilang mga bahagi. So ikukumpara natin yung kanyang presyo, maintenance, availability, durability, and then yung kanyang engagement. So umpisahan muna natin do sa engagement. So kung matatanong nyo kung ano yung mas maganda mag-engage sa dalawa, for me walang iba kundi ratchet type. Hindi kasi guys sa pulse, mas consistent kasi yung yung engagement ng isang ratchet type. Kasi nga halos kung titingnan mo kasi yung ratchet type, wala na kasi siyang space masyado eh. Kumbaga, sobrang compact talaga nung kanyang mechanism. Unlike sa pulse na, ayun nga, hiwa-hiwalay siya, tapos may time din na may tendency hindi kumagat yung ibang mga pulse nito. Kaya for me, pagdating sa engagement, although pagdating naman sa pulse, meron din namang ibang mas maganda mag-engage kaysa dun sa, sa ratchet. Kagaya na lang ng mga 8 pulse na hub, yung mga 9 pulse, yun yung mga ganong klase ng hubs. Pero kung usapang common lang, for me ratchet type pa rin talaga. So dumako naman tayo sa maintenance. So pagdating dito sa part na ito, for me mas madali i-maintain ang isang pulse type na hub. Now maganda kasi sa pulse, pagka naubos yung grasa nito, gagasahan mo lang talaga, tapos madali lang din yung pagkalas kabit niya. Unlike kasi minsan sa ratchet type, sobrang komplikado. May time na hindi mo basta-basta pwedeng grasahan yung ratchet dahil yun nga maglalak tapos hindi na mag-e-engage. Yun, may mga ganong issue yung ratchet type eh. Gaya na lang halimbawa dun sa yung sa Speed 1 Sniper. Basic kasi sa manual ng Speed 1, hindi mo siya pwedeng basta-basta buksan eh. Dahil may time na halimbawa may hindi ka maikabit na pyesa, tapos ayun nga naglalak up yung ratchet, wala na, tapon na yung hub, hindi mo na magagamit. So ang kagandahan sa Pulse, walang ganong issue. Tapos yung ibang klase rin ng ratchet type hubs, may issue din sa paggagrasa. Halimbawa, itong hub na ito, pag nagrasahan mo ng maling klase ng grasa, wala na, dudulas na siya, hindi na siya mag-e-engage. Kaya may time yung ibang mga naka-ratchet type na hub, halos natatakot ng buksan yung kanilang mga hubs eh. Dahil meron nga siyang ganong kakomplikadong issue pagdating sa maintenance. Unlike sa Pulse, halimbawa, mabungi yung yung mga ngipin. Meron pa rin yung mga available na pre-hub body depende sa manufacturer. Tapos yun nga, pagka naubusan ng grasa, isang grasa lang yan tapos okay na. Kaya for me, pagdating sa maintenance, Pulse pa rin. So pangatlo, durability naman. So pagdating sa durability, for me mas matibay ang isang ratchet type na hubs. Now ito very basic lang eh. Unlike kasi sa Pulse, very solid kasi yung materials ng isang ratchet type hub. Kumbaga walang ngipin na pwedeng mabungi. Dahil yung sa Pulse kasi, yung kapit kasi ng Pulse sa may pre-hub body, umaasa lang yan dun sa tinatawag na individual spring. Na kapag yung spring na yon nasira or may nangyari, may possibility na manlagas yung Pulse mo. Unlike kasi sa ratchet na walang ganong issue. Although yung sa ratchet, bagamat ayun nga, nagkikiskisan din siya, napakabihira talaga ng pagkakataon na napipingas yung bawat ngipin ng ratchet. Tapos, safe din ipambaragan yung mga ratchet type hub, kumbaga kung ipantatalunan mo, ayun, maganda doon yung ratchet. Unlike kasi minsan din sa sa Pulse kapag ipinantalunan mo, may tendency na manlagas yung ngipin. Although depende naman sa brand yun, hindi naman lahat. Kaya for me, pagdating sa durability, ratchet type pa rin. So dumako naman tayo sa kanyang tunog.
So ano nga ba yung mas malakas sa dalawa? So pagdating naman sa tunog, for me mas malakas pa rin ang isang ratchet type na hub. No, bali may dalawang magkaiba kasi yung yung inilalabas na tunog ng dalawang hubs na ito. Yung sa Pulse kasi, parang ang tunog niya, parang tunog bubuyog, yung tinatawag na cricket sound. Unlike kasi sa ratchet type na parang tunog grinder. Now, mas madalas kasing mas nagiging malakas yung mga ratchet type hubs dahil yun nga, mas marami yung kanyang ngipin. Umaabot minsan ng 12 teeth, mga 36 or minsan 150 teeth pa. Kaya ang tunog ng isang ratchet type hubs ay very solid talaga, tsaka napaka-premium. Unlike sa Pulse na parang tunog bubuyog siya. Pero madalas kasi kapag medyo matagal na yung ride, madalas hindi na rin naman yan napapansin. Pero yun nga, for me, mas malakas lang talaga yung tunog ng isang ratchet type hub dahil dun sa dahil dun sa lutong ng kanyang tunog. Dahil yung tunog nga niya parang grinder napaka-crispy. Unlike sa Pulse na tunog bubuyog. So, yun. And last, pag-usapan naman natin yung kanilang presyo. So, pagdating sa presyo, hindi hamak na mas mahal ang isang ratchet type kumpara sa isang Pulse type na hub. Now, usually kasi yung pinakamurang 6 Pulse na hub, makakabili ka na ng mga around 1.8 hanggang 2,300. Samantalang sa mga ratchet type na hub, pinakamura na yung 3.5. Although, mas maganda kung mas mababa pa. Pero, ayun nga, base lang din sa mga nakikita ko, pinakamura na yung 3.5. Now, di na rin naman nakakapagtaka kung bakit siya ganun kamahal. Based na rin naman sa mga narinig nyo sa akin kanina, yun na yung reason kung bakit siya mahal. Dahil magandang investment talaga itong mga ratchet type na hubs Dahil yun nga, mas matibay siya tapos mas maganda rin yung kanyang engagement. About naman sa nabanggit ko kasi kanina na mahirap siyang i-maintenance, actually bagamat mahirap siyang i-maintenance kumpara sa Pulse, hindi naman ganun katakaw maintenance ang isang ratchet type na hubs. So kumbaga kahit mahirap siyang i-maintain, hindi mo naman required na maya kalikutin yung iyong hubs. Unlike sa Pulse na dapat every week ay nabibisita mo. Sa ratchet walang ganong issue. Ang problema din kasi sa mga Pulse pag hindi mo nagrasahan, magsisimulang mag-init yung loob niyan. Tapos, ayun, unti-unti na mapipingas yung prehab body tapos yung spring manlalagas na hanggang sa hindi mo mapapansin wala ka ng Pulse, ubos na. So ako naka-Pulse type pa rin ako at alam ko yung ganyang issue. Ilang beses ko na rin naman naranasan yun. Kaya for me, kung papipiliin ako kung ratchet type o Pulse type, para sa akin mas pipiliin ko ang ratchet type. Although yun nga, may magaganda pa rin naman ng mga Pulse type, pero depende sa brand at saka depende na rin sa presyo. Kaya yun, marirecommend ko din talaga na bumili kayo ng isang ratchet type na hub. Pero hindi naman kaya ng budget nyo, maganda na rin naman yung mga 6 Pulse. Tsaka hindi naman siya ganung sobrang kahuna. Kumbaga, aabot din ng mga ilang panahon bago mo masira yan. So, yun lang muna at sana nagustuhan nyo yung video natin ngayong araw. So, ayun, bale, parang ang sarap gawa ng gantong series yung yung ating channel. Kumbaga, gagawa tayo ng isang buong series para sa isang pyesa ng bike. So, again, yun lang muna. Hanggang doon na lang. This is Cycling Voyage. Goodbye.